Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, October 31, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ o yung banggaan ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere ang patuloy na nakakaapekto sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Habang Northeast Monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto sa may extreme Northern Luzon. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang mga pagulan. Shearline naman o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin ang nakakaapekto sa may eastern section ng Northern Luzon dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Samantala yung binabantayan niya na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nanatiling nasa katamtaman o medium chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. At huli nga itong namatahan sa layong 1,717 kilometers east ng southeastern Mindanao. Base sa datos ng pag-asa, inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility ito sa araw ng linggo bilang isang ganap na bagyo at bibigyan ito ng local name na Bagyong Tino. Ang ika-20 bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Nakikitang kikilos ito patungong Eastern Visayas kung saan po pwedeng maglandfall sa araw ng Martes, kaya naman ngayon pa lamang ay maging handa na tayo. Lalo na yung mga lugar na posibleng maapektuhan. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago, kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dahil nga sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan sa Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barn, Soxargen, Davao Region at Lanao del Norte, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Cagayan, Isabela at Aurora ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms na dulot ng shearline. Posible rin na mga pagbaha o pag-uho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Batanes area ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasama mga mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon. Habang sa Bicol Region, nalalabing bahagi ng Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan na thunderstorms na dulot ng ITCZ. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa nalalabing bahagi pa nga ng Luzon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan na thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Subalit pinag-iingat pa rin yung mga kababayan nating mangingisda. At yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na papalaot, lalo na sa may northern seaboards ng Luzon, dahil inaasahan yung katamtaman hanggang sa malo na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pagalon, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin at kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So, yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Keep safe, everyone.